desert places I've known. Now I'm nearing the home shore. The redeemed are rejoicing. Heaven's angels are singing. I've come too far to look back. I've come too far to look back again. There is nothing behind me. All the treasures I used to know have all faded from view. Faded from view. There's a new day ahead for me. Yes, my old life is over, for I left it at Calvary, where my new life began. My new life began. I've come too far to look back. My feet have walked through the valleys. I've climbed mountains, crossed rivers, desert places I've known. Now I'm nearing the home shore. The redeemed are rejoicing. Heaven's angels are singing. I've come too far to look back. Look around, there's no happiness. You see no reason for living. Life will give you a broken dream, full of heartache and tears. Heartache and tears. Turn around, don't look back again. Face the new day before you. Place your heartache in Jesus' hand. He can mend broken dreams. Mend broken dreams. I've come too far to look back. My feet have walked through the valleys. I've climbed mountains, crossed rivers, desert places I've known. Now I'm nearing the home shore. The redeemed are rejoicing. Heaven's angels are singing. I've come too far to look back. Now I'm nearing the home shore. The redeemed are rejoicing. Heaven's angels are singing. I've come too far to look back. Too far to look back.
a crystal river, and I must be near forever. Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time, and I can see the Father standing at the door. This world's been a wilderness, I'm ready for deliverance, and Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gathered, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. This old lonesome heart is crying, think I'll spread my wings, start flying. Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time, and I can see the Father standing at the door. Amen! It's another Wednesday morning na imbag nga morning kakabsat at ngayon ay second week or first Wednesday ng hindi pala, second Wednesday ng 2025. Of course, nung first ay, ayun yung New Year natin. And we talked about God's faithfulness. Kaya, totoo yun na lahat ng mga lahat ng mga na-achieve or na-accomplish natin ay actually hindi sa atin yun eh. Sa Diyos lahat yun. That's why napag-usapan natin yung faithfulness ng Panginoon. At ngayon naman ay meron tayong bagong pag-uusapan na naniniwala akong related pa rin siya sa faithfulness ng Diyos. Dahil nakita nga natin yun, ano naman ang gagawin natin. 'Di ba? So, I hope na bawat isa sa inyo dyan na kasama namin kasi nakita namin maraming early viewers, no? So, stay tuned at we are hoping and praying na sa mga naihanda namin na mga lessons dito ay maging blessing po sa inyo. Yan, kasama natin dito sa studio, of course, si Sir Mark, si JR, si Rhea at si Sheila May. At sa Google Meet, good morning Sir Ariel. Kasama po natin siya. Hello, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga to everyone. Naimbag nga agsapa kanya tayo amin. And good morning sa ating mga viewers dito sa FP Live. Of course, sa inyo dyan sa studio. Good morning sa inyo. And napapansin ko dito sa FB Live natin, may mga bago tayong mga kasama, no? And I think ito yung mga incoming na mga interns ng UC Criminology. Magandang umaga sa inyong lahat and maraming salamat sa inyong pag-join sa ating morning devotion, no? Masaya daw si Rhea, sir. Sabi ni Mark. Siyempre po, masaya talaga kapag kapag magdi-devotion na. Iba na naman kasi yung niya, sir. Iba yung ni Brad Mark. Okay, but anyway,
Ayun, sabi nga ni pero hindi ko nakikita yung dito. Mga bang mga officers, hindi ko pa nakikita si Marcher dito At anyway, sila dapat ang nagli-lead sa mga kung ano mga ito. Sabi ko nung Sunday, hindi pwedeng Teacher. mga officers puro pasubo lang ang nasa isip Kayo kasi intern 1 kayo. Kayo kasi kayo ang bagong parang ganon. Yun yung actually yun yung pinakaayaw na ayaw ko na isang leader. Oo. Hindi siya ang nagsisimula. Anyway, ayan, so sabi ni Ma'am, ayun, nakita ko na. Sabi ko Okay. Nakita ko na si Marcher. Okay. Sabi ni Ma'am Cherry is yung last week, ang pinag-usapan natin is yung faithfulness ng ating Panginoon sa atin, no? And napakaganda ang topic natin also this morning. Okay, is ang importance also ng meron tayong goal, no? Meron tayong vision sa ating sarili, meron tayong vision sa importanteng ang isang pinaka-importante is meron tayong vision na ating gawin para sa nagbibigay sa atin ng lahat ng lakas, ng material things, ng lahat-lahat ng ang ating buhay. 'Di ba? Maraming salamat sa ating Panginoon at tayo ulit ay nagising. Okay? So, 'yun ang pag-uusapan natin. Pag meron kang vision sa Panginoon, nakikita ko 'yon Pag meron kang vision, goal para sa Panginoon, sigurado 'yan. Sumasama din yung vision para sa inyo actually. Okay? Kaya napakaganda na meron kang unang-una. Pag meron kang naiisip for this year or for the rest of your life, na gawin mo para sa ating Panginoon, susunod yung inyong buhay also na ang goal mo para sa inyo, 'di ba, is automatic 'yan, naka-anchor din doon sa goal mo sa Panginoon. All right, so before tayo magsimula, is tayo sandali manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again for this opportunity. Kami ay makapag-share ng inyong salita, makapakinig ng inyong salita. We pray for sa mga magsasalita ngayon. Give us wisdom, Almighty Father, and bantayan mo din ang aming internet. Huwag mo hayaan, dakilang Diyos, na makialam ang diablo sa inyong gawain ngayong umaga na ito. May be a blessing, O Lord, to everyone this morning. And again, I thank you sa opportunity po na ito. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right, so itong napakaganda, no, na hindi natin mabati isa-isa itong mga FB Live. Nasa FB Live na marami sila. So good morning sa inyong lahat dyan. Gusto lang banggitin na magandang umaga sa ating mahal na pastor. Good morning, sir. And the rest ng mga nandito sa FB Live. Okay, and we will greet them as we move. Siguro sa ating kung sino man nakita natin dito sa FB Live na ito. Okay, so ayan, as mentioned kanina, no, ang ating topic for this morning is all about goal setting, and napakaganda, no. Kaya yung mga intern is that tamang-tamang mag-assume yung mga bagong officers natin is that anong tawag dito, walang ibang magandang gawin natin if mag-set din kayo ng goal ninyo for this trimester, especially sa inyong pagiging isang leader ng inyong core, no? Anong plans ninyo para sa trimester na ito? At the same time, yung mga intern 1, okay, also hanggang sa third trimester, okay, na inyong magiging officers din kayo ng third trimester. And
ayan, isang sabi ko kanina, isang napaka-importante, okay, is preparing for this year, okay, ng inyong plans. As a matter of fact, is that kaya kayo nag-aral and nag-enroll diyan sa course ninyo na yan, sa degree ninyo na yan, because you have something in mind. I hope so, no? And prayerfully, merong ganon na isip ninyo para hindi yung bunot lang kayo and then ang lumabas criminology, 'di ba? Kaya yun lang ang kinuha ninyo or pugpugto ba? Okay? Na wala man lang kayong kuan. So, sabi ko nga, ako na sa totoo lang is that nung elementary pa lang ako, talagang wala na akong ibang gustong maging in the future if hindi maging isang police. Okay, so yun lang. And then high school, doon ulit ang isip ko. Then college, yun ulit ang isip ko, 'di ba? So this hindi man ako nakapunta no sa kapulisan natin or armed forces natin is that hindi na sayang. Okay na meron akong vision or ano bang tawag natin doon? Ambition or meron akong plan. Okay, elementary pa lang gusto ko talaga wala nang iba kung hindi maging isang sa police ako pupunta. And then kasi sabi ko hindi masayang kasi nga hanggang na-enjoy ko yung pagkaka-criminology graduate ko nung nagturo ako, 'di ba? I may be brought by the Lord in a different profession, 'di ba? Kaya nga ito din ang kwan natin, no, na kung saan we may have plans of our own, pero yung plano pa rin ng Panginoon ang mananaig sa totoo lang, okay? But you know, sabi ko nga is that na ako naniniwala talaga ako din dun sa do your best and God will do the rest kasi ayaw natin yung tamad. Okay? Ayaw natin yung tamad na tawag dito bahala na. Okay? Kung ano yung hindi po ganoon. Okay? Oo. So ako is nilid ako. Ang nakita ko yan na nilid ako ng Panginoon. Mag-criminology ka. Kasi dito naman talaga yung forte, dito naman yung binigay ko sa iyo na parang forte mo and then mag-excel, 'di ba? And then dadalhin kita sa isang profession. Okay? Sa pagtuturo, sa academe, ganyan. Kaya sabi ko hindi dito ko naniniwala mga kapatid na walang puwang ang mistake. Okay, sa ating Panginoon. Kung ano yung sasabihin ko, ano ba naman yan? Criminology ang natapos ko, tapos nasa pagtuturo ako. Diba? Kasi, kung nag-nurse ako, or kung nag-education ako, hindi sa criminology ako nagtuturo. Diba? Oo. And alam ng Panginoon kung saan tayo pwedeng magamit. Diba? And so, ako is that we enjoy whatever God gives us. 'Di ba? Yan yung pinakamaganda. And then, trust the leading ng ating Panginoon. Sometimes, and most of the time, nagque-question tayo, 'di ba? But we fail to appreciate. Okay? Si Ma'am Cherry, sa Polsai siya, pero bakit kasama natin dito? 'Di ba? Oo. Kaya, learn to appreciate talaga where the Lord leads you and what He gives you. And what He gives you, diba, is that this is the ones that we use. Okay? And yun yung nakita niya na need natin. And yun yung nakita niya na need natin para sa Kanya. Okay? And so, living for Jesus, sabi nga natin. Diba? By not hindi lang sa kung and what we do,
We do it for the Lord. All right. Okay, and so again, yan yung pag-uusapan natin for this morning is that it is tawag dito, it is important for an incumbent for each and every one of us to have something to focus on. Ayan. And yun yung isang introduction ko ngayong umaga, no? Yung priorities. To have plans is to have priorities. Okay? And so ayan, paunahin ko sana si Ma'am Cherry, pero nakita ko parang 15 minutes na pala ako nagsasalita dito. Anyway, para tapusin ko yung topic ko is dito tayo sa Proverbs, no? Proverbs. So Proverbs and good morning kay Ma'am Emilia. Good morning, Ma'am. Proverbs chapter 24 verse 27. Ayan. 24 verse 27. Anong sabi niya dito? What's the first word? Prepare. Okay? Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field. And afterwards, build thine house. Okay? So, these proverbs, mga kapatid, teaches us a crucial principle, okay, in life. That's first things first. Okay? Ang pinaka-application kasi ng ang pinaka-application ng tawag dito ng proverbs na ito or yung verse na ito is more on yung mga may iniisip na go into marriage, okay? Yung mag-aasawa, those who will build their house. So anong unang-una? Preparation, okay? Prepare thy work without, di ba? And make it fit for thyself in the field. Alam yun yung in literal is that you plow first the field, okay? Meaning to say that in life you need to prepare yourself, okay, before you build thy house, before you build a family. And so karamihan sa mga some of yung mga kabataan is that yun yung inuuna, diba? That is why nagre-rely mostly sa mga parents pa rin, no? And so sabi niya dito is that before kayo na pupunta sa engagement na mga yan, okay, sa buhay, is that make sure that you are stable. And yun yung palaging sinasabi, okay, ng ating mahal na pastor. Yun yung palaging natin na doctrine, no, that do not engage in that relationship if you're not yet ready. Okay, so alam ko sa mga other parents, ganun din yung sinasabi nila, no, na hindi yan basta-basta. Okay, now equating it, no, sa sinabi ko kanina is that this proverb teaches us a crucial principle in life, which is first thing first. Okay, prepare, diba? And so it teaches us to understand proper priorities. Okay, and having plans, mga kapatid, having plans indicates that we have some priorities, diba? No plans, no priorities. Ganun lang yan. Okay? And if you have no priority, sabi ng James 1:8, double-minded man is unstable. Okay? In all his ways. And so, mga kapatid, now if you do not have plans, you do not have priorities. And if you don't have priorities, walang kayong pupuntahan. Okay? Hindi stable. Diba? Plans make every organization and every person stable. In an organization, for example, no, in a school or in a business na organization, in a company, is that kailangan nila ang plan to make the company stable.
Okay? Kung walang plan, ang company walang plan, ang school walang, kaya nga requirement ang strategic plan, operational plan, action plan, mga ganyan. Basta there's a plan. Okay? Number one yan. Kasi saan natin dadalhin yung kumpanya na ito? 'Di ba? And then, yung plan ng kumpanya kasi is affecting or will affect also yung mga customers nila. 'Di ba? So, if you go for innovation, if you go for development, mga ganyan, ang makikinabang sa totoo lang are there not only the companies but the clients. Okay? In the same way, okay? Tignan ninyo sa last Sunday is binanggit ng ating pastor, what are the vision of the church, or what is the vision of the church? And napakaganda, mga kapatid, no? Okay, both physically, ng physical structure, okay? And then yung para sa members, pag makita niyo yun, who benefits from the vision of the church? Members. Okay? Community. 'Di ba? As a matter of fact, hindi lang tayo na miyembro. Okay, dyan sa PMABC. But coming up with, yung mga development ng structure, development ng ating church physically, maraming magbe-benefit dyan sa totoo lang. Okay? And then yun nga, pag wala yun na vision, okay, ng church natin, paano tayo mag-grow, okay, spiritually, 'di ba? And so, I hope nakikita niyo yun, no? Na if there are priorities, okay, and then if there are plans, nakikita natin kung ano yung priority. And that priority, okay, also would benefit na tayo as members. Sabi ko sa isang kumpanya, mga clients nila. Sa isang eskwelahan is kanilang mga students. Anong gusto ng university para sa kanilang mga graduates, para sa mga nilang students? Exposure internationally. They should be research-driven, innovation-driven. Okay, so you see that, 'di ba? And kung wala 'yon, ay di kawawa naman yung mga members, kawawa naman yung mga nag-aaral doon o mga empleyado. Okay? And so think of the essentials versus non-essentials. That is why there is a plan. Okay? Kasi sabi nga nila is that unless you have a need, okay, unless you know where you are going, okay, any road is a viable option. Di ba? Unless you know where you are going, any road, okay, is a viable option. Including, mga kapatid, ito yung nakakatakot. Di ba? Kung wala kang plano, kahit saan, pwede ka. Including kasi, di ba, pagbibisyo. Including worldly. Di ba? Including evil things. Okay? Kung wala kang plano sa buhay na, ito, magtatrabaho ako ng ganito, mag-aaral ako ng ganito, para may trabaho akong ganito, mga ganyan, di ba? Oh, wala kang mga ganon. You will end up, ewan ko. Okay? Di ba? Oh, and then, kung wala kang plano sa Panginoon, and then, kahit saan. Okay? Pwede kang pumunta. Di ba? It is best to plan one's work and work on one's plan. Okay? Yeah. Pero sa next siguro yun yung plan natin, no? Putting into implementation yung ginawa nating plan. Okay? Ayan. And so, meron akong napanood doon sa tawag dito, YouTube on 15 rules of being a gentleman. Okay? Maganda yun eh. 15 rules being a gentleman. And then yung unang-una na nandyan is that, sabi niya, number 1 is have your life figured out.
Okay? Have your life figured out. And so, he is aware, or a person is aware of that direction that he is heading. Okay? Alam niya. Okay? And sabi ko, wow, number one pa. Okay? Akala natin yung pagiging gentleman is that ino-open mo yung door para sa iba, di ba? And then, palaging nakasuot ng mga ganito. Sa totoo lang, kasama yung mga yon. Okay? Sabi nga nila is that manners make a man. Okay? It is not yung kwan natin, 'di ba? But it is the manners that maketh a man. But gulat ako yung number one. Okay, is what? Have your life figured out. So yung isang tao na hindi niya alam kung ano talaga ang gagawin niya sa buhay niya, 'di ba? Oo. And then ito next i-topic din natin ito. Yung sinabi ko kanina is that if you have plans for you to do for God, no? And sabi ko sa inyo, ang laking tulong ito para ma-figure out mo din kung ano yung gagawin mo sa inyong buhay. Okay? Alam niyo nung short testimony is that when I was not yet a Christian, okay? Christian sa religion lang ako noon. Okay, hindi sa gawa, hindi sa pag sa action or sa buhay. Okay? Hindi Kristiyano sa buhay, 'di ba? Parang religion lang. Puro I have some goals in life, some visions in life, mga ganon. Okay, pero hindi siya tawag dito. Hindi siya parang malinaw. Okay? And so ako, I believe really in plans. Nung nagtuturo pa ako sa college is that ang isang gusto kong ituro is yung planning. Okay, so meron silang subject na ano bang tawag doon? Police operational planning ang tawag nila doon. And ang gandang ituro noon. Totoo lang, no? And I see the value ng merong ganon yung isang organization or even isang tao, no, na yun isang nakakainis kung minsan, especially sa mga lalaki, no? Yung wala kang kaplano sa buhay. Okay? Nakakainis yung ganon, sa totoo lang. Amen. Oh, and then kaya kayo na interns ngayon, and patapos na yung patapos na yung criminology ninyo, at tatanungin kayo anong balak ninyo, anong mga plans ninyo sa buhay ninyo, and then wala pa kayong kaplano-plano. Ay sus, okay, nagsasayang lang kayo ng mga whatever tuition. Okay? Sinabi nyo lang sana sa mga parents ninyo na wala kayong plano sa buhay ninyo para hindi na kayo pinag-enroll sa UC. Diba? Oo. Kasi pag graduate ninyo, wala kayong plano-plano man kung ano yung gagawin ninyo. Okay? Nakakainis talaga. Kasi nga, you can anong tawag dito? You can discern from people na anong tawag dito? Hindi nila alam kung ano ba talaga ang plano mo sa buhay mo, 'di ba? Ganon. Ako nagpapasalamat, hindi ako tinanong ng mga parents ko ng ganyan na wala kang kaplano-plano sa buhay mo, wala ka man lang iniisip kung ano yung gagawin mo. Sabi ko sa kanila, mag-aaral ako. Dito ako mag-aaral, ito yung pag-aaralan ko. Ganun ba? Okay? And so, ayun, isang topic natin, 'di ba? Is that sabi ko nga is that nung ako is but when I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior,
okay, is that makita mo yung leading niya, okay, sa buhay natin. Paano tayo gamitin? Okay, finances natin, saan ang priority? Yung tawag natin dito, yung secular na trabaho natin, na buhay natin, is that paano niya gagamitin? Okay, isineset niya talaga yung mga priorities, okay, ng buhay natin. Sa totoo lang, kung wala, okay, kung wala yon, sabi ko nga, every road will be a viable option. Kaya, for example, last December, o kung hindi ako nasa church natin, ay sigurado yan. Okay? Kung saan-saan na ang pinupuntahan, 'di ba? Oo, most of my colleagues, nag-uusap kami, yung mga iba nasa Korea sila, yung mga iba nasa Thailand, yung iba Japan ang pupuntahan every Christmas, 'di ba? Pero meron tayong mas importanteng mga events, activities na ikalalago natin dito sa church, 'di ba? May New Year's resolution. May New Year's ano tawag dito, service tayo, 'di ba? Oh, may mga sport fest tayo. Meron tayong mga church fellowship, Christmas fellowship. See that? Okay, fellowship ng mga bata, 'di ba? And so doon nakikita ninyo, no? Meron kang direction, 'di ba? Hindi kung saan-saan ka na lang pupunta. Eh, napakaganda. Wala ka na ibang, sa totoo lang, kung may plano, wala ka nang ibang iniisip talaga. Okay, kung hindi i-implement lahat ng mga yan. Okay? Alright. So, tutuloy natin ito next meeting, pero gusto kong bigyan ng pagkakataon din ng ating mga kasama dyan sa studio. And napakaganda. Nandito na yung mga incoming na mga CP1. We hope to see you this Sunday also, no? Kasama nyo yung mga officers ninyo. Okay, so balik tayo sa studio, Ma'am Cherry. Kayo muna dyan. Okay, sige. Amen, sir. At habang nagsasalita nga si Sir Ariel kanina, being the Vice President of UC, sabi ko, samantalang pagka sports fest, nakikita mo siya naglalakad dyan, may hawak-hawak na scoreboard, kung ano, umiikot-ikot dito. Sabi ko nga siguro yung mga taga-UC, pag nakita nila si Sir Ariel, sasabihin nila, ito na ba yung Vice President namin? Very humble. Parang hindi mo makikita na meron talaga siyang mataas na posisyon, ano. Pero naniniwala akong yun ay, yun ang nagagawa ng salita ng Diyos. Dahil, natatanggal lahat ng mga ano natin sa balikat, kung ano man yung mga nakapatong dyan, no? At yun yung isang bagay na talagang ako na-appreciate ko rin yun, na ngayon kasama natin siya sa ganitong devotion. And for us, it's a privilege na nakakasama natin si Sir Ariel. At yun nga yung lagi niyang sinasabi kanina na kung wala kang plano, wala kang priority, definitely, anong mangyayari? Walang aksyon, 'di ba? So, pwede kang mag-waste na lang ng time, gigising ka ng kung anong oras na gusto mo, wala kang gagawin sa buong maghapon, it's okay. Bakit? Wala ka namang plano eh. Wala kang priorities. So, very important 'yon. At gusto ko namang basahin natin dito, hindi nalalayo doon sa binasa natin sa Proverbs. Dito naman sa Luke chapter 14, verses 28 to 32. This is still about yung goal setting natin. Ano yung napakagandang gagawin natin pagka nag-set ng goal. And this is very timely kasi kasama natin yung mga interns na you're going to finish your internship. Yon, mag-graduate na kayo at maganda na magkaroon na kayo ng set na goals. Yan sabi ni Sir Ariel, nakakainis yung tatanungin mo yung tao, walang kaplano-plano, so everything will be wasted, no? Para hindi maging wasted yung mga
pinag-i-spendan nyo ng oras, ng pera, ng effort, lahat yan ay magkaroon tayo ng magandang plano. So, basahin natin. Sabi dito sa Luke chapter 14, verses 28 to 32, "For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether ye have sufficient to finish it? Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish." Ganon yung mangyayari sa atin eh. Sige, bara-bara, nakaisip ka ngayon, very impulsive, yung ano mo, pupuntahan mo, yun sabi nga ni yung lahat ay magiging viable option, nakaramdam ka lang ng ganito, sugod ka kaagad. Anong mangyayari? Pagtatawanan tayo. Bakit? Simula ka lang, hanggang simula. Pero wala kang natatapos. And then sabi sa verse 31, "Or what king going to make war against another king sitteth not down first, and consulteth whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an embassage, and desireth conditions of peace." Dahil hindi ka nagplano ng maayos, parating pa lang yung nakita mo malayo sila, nagpapadala ka na ng nagsusurrender ka na, 'di ba? Dahil hindi mo na pagplanuhan kung papaano mo sila matatalo. And sa goal setting kasi, syempre pag sinabi kasi nating goal, ito yung end toward which effort is directed. Ibig sabihin mag-exert ka ng effort. So pag nag-exert ka ng effort, ano yung end? 'Di ba? Ano ang aim mo? Ano yung gusto mong marating? 'Di ba? Sa setting naman, pag sinabing goal setting, to place with care or deliberate purpose and with relative stability. Sinasabi kanina ni Sir Ariel yun, kailangan stable. Bawat kumpanya, hindi yan magiging stable nang walang action plan, walang mga kung ano-anong mga plano. 'Di ba? Sabi niya, basta plan. Kailangan may plan. Bakit? Kung walang plan, hindi magiging stable. Ang lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating purpose, lahat ng ating goals, kailanman hindi magiging stable yan kung hindi natin siya sinet. Ang ibig sabihin, you place with care or deliberate purpose. Meron ka talagang intended na purpose, 'di ba? Purpose na may intended pa, 'di ba? Ibig sabihin talagang alam mo kung ano yung tinutumbok mo. 'Yun ang ibig sabihin. Dapat maging clear muna tayo diyan. 'Di ba? Kasi kung yun nga, kung hindi tayo clear diyan, let us remember na pagka meron tayong goals, maraming crossroads. Yan, di ba? Along the way, maraming options, maraming mga temptations, maraming panglito si Satanas sa atin, di ba? Hanggang sa, yun, wala ka na. Pero anong sabi ng Biblia? Sino yung magbibuild ng tower na hindi mo na siya uupo? Uupuan mo yan, pag-iisipan mo yan, pagpaplanuhan mo yan, isusulat mo lahat yung mga gusto mong gawin, and then ipapanalangin mo yan, 'di ba? Ngayon, kung sa nakita mo, dahil isinulat mo, pinag-isipan mo, nakita mo na ay may mga kailangan akong tanggalin sa aking sarili kasi kung hindi ko to tinanggal, hindi ko ma-achieve itong naisulat ko dito. So, sa ganun, na-check mo na yung sarili mo, 'di ba? Kaya nga number 1 na naisulat ko dito is to set our goals, we have to understand our purpose. Una, ano yung purpose mo? Would you like to just glorify yourself at the end of the year? Ganyan, kung yearly, annual man yung goals na iset mo? Or would you like God to be glorified in your life? 'Di ba? Kasi maraming ganun eh. Ay, ganito gagawin ko, ganito ganyan, para maging successful ako. Pero napapansin natin, yung mga goals natin, puro pala pang sarili. Kaya napakagandang isinusulat natin. Bakit? Maa-assess mo siya eh. Hindi yung sasabihin ng iba, nasa isip ko na yan. No? Marami kasing ganyan eh. Nandyan na yan, wag ka nang mag-alala. Hindi ko na lang isusulat, nasa isip ko. Pero hindi ba magandang pag sinulat mo, maa-assess mo, ay, itong sinulat ko na to,
parang pansarili ito. Tanggalin ko ito. O, ganyan, di ba? So, understand your purpose. Would you like to just glorify yourself? Maging sikat ka, maging kung ano man yung gusto mo na para pang sarili, masatisfy yung pansarili mo, or Diyos yung mag-glorify sa goal mo. Di ba? And then, syempre tatandaan natin na sa mga goals natin, meron tayong pang short term at may pang long term. Pero hindi yun dapat contradict. Kung ano yung long term na goal mo, dapat yun yung mga ginagawa mo sa short term goals mo para ma-achieve mo yung long term. Kagaya nitong mga interns. Intern ako. So, ang gusto ko, makagraduate. Matapos ko yung senior year. Makapasok ako sa service, di ba? Yun yung goal mo eh. Kaya ka nag-aral ng criminology. So, araw-araw, meron ka dapat activities na masusunod yung long-term goal mo. Ganyan. So, sa atin, of course, ng mga Christians, pasok ka, Aaron. Sir, may guest tayo dito. Ayan. Si Aaron, maririnig natin siya mamaya. At, yun nga, yung sinasabi ko na, lahat ng goals natin, kung long-term ito, lahat ng ginagawa natin every day, every week, every month, should be in line doon sa yung activities natin, activities ay in line sa purpose natin. Di ba? Dapat ganon. Kaya nga sabi dito, upuan mo, count the cost. Ayan, di ba? Sufficient ba yung mga pangangailangan ko? Ganyan. Kasi halimbawa, mag-build ka ng bahay, tapos 10,000 lang yung pera mo, magugulat ka na lang, pumunta ka sa hardware, isang semento lang pala ang kayang bilhin. So, ang gusto mong i-build buong bahay, pero dahil hindi mo napag-isipan ng maayos, hindi mo inupuan, yun, hindi ka matatapos, and then people will just mock you, di ba? So, ganun po kahalaga yun, na meron tayong long-term at short-term na goals. And then, syempre, pag meron na yun, kagaya nung nasabi ni Sir Ariel kanina, we create an action plan. Ano yung mga strategies ko dito? Dahil ganito yung gusto kong marating, like for example, ay soul winning every day. Marami na naman akong narinig na gusto na makatapos ng isang taon na nagso-soul winning. Pero ano yung strategy ko dito? Last year, nagkasakit ako. Last year, bumagyo. Last year ay kung ano-anong mga naging dahilan, hindi ko natapos yung soul winning everyday ko. Ito ngayon ang gagawin ko dito. 'Di ba? You have a strategy para ma-complete mo 'yun. Yan, kayo din mga interns. Kung halimbawa ilan sa inyo yung baka may bumagsak sa inyo dati and then bumalik kayo. Ano yung naging downfall mo? Ngayon, gagawa ka ng strategy ngayon. Dati, hindi ako naka-attend ng midterm exam kasi naggumimik kami ng mga kasama ko. Ngayon, hindi ko napapayagan. Pag araw-araw, tatanggalin ko na yung mga gimmick-gimmick na yan. Mas gusto kong i-spend yung oras ko sa pagpe-pray, pakikinig ng preaching ni pastor, or pagpunta sa church, or mga activities na lalong makakatulong sa akin para maging successful ako sa aking pag-aaral. So, ganyan, di ba? Na-assess mo yan. And then, we also have to track our progress. Saan na ba ako? Halimbawa, January natapos yung goal ko. Anong narating ko this January? Di ba? Yung maganda yung ganun na para laging fresh. Kasi minsan, sabi nga ni Pastor yung papel na yan, isang araw wala na yan sa'yo. Di ba? Kaya napakagandang idikit mo yan sa Bible mo. Every time na magbabasa ka ng Biblia mo, nababasa mo yung goal mo. Track your progress. Ano yung mga goals ko ngayon? Ito yung mga goals ko. So, January, natapos ang January, ano yung na-accomplish? Hanggang saan na ako? Nakalahati ko ba? Na 1/4 ko ba? Or nasimulan ko man lang ba? Diba? Minsan talagang hanggang papel lang yan. Pero para hindi mangyari sa atin yun, huwag nating hayaan na hanggang papel lang. Diba? And then, ano yung kailangan talaga natin? Constant motivation through prayer and the Word of God. Without it, hindi natin kakayanin.
Kaya nga dito sa Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24, na paulit-ulit ko itong nababasa. I guess, hindi lang 10 beses ko lang nabasa ito. Kasi gustong-gusto ko po ito eh. Sabi dito sa Jeremiah chapter 9, verses 23 to 24, Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Yan. Neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for these things I delight, saith the Lord. Hindi tayo aasa sa pangsarili nating kalakasan, katalinuhan, o kayamanan, no? Ano ang aasahan natin? Yung Diyos natin, who is all-powerful, all-knowing, lahat yan. Kaya niyang gawin lahat. Kaya nga pag nag-set tayo ng goals, bagamat yung iba, maraming nagsasabi na, ay, yung kaya mo lang, yung feasible lang, hindi. Pagdating sa pag-set natin ng goals sa Panginoon, huwag nating isipin yung kakayahan natin. Isipin natin na may Diyos tayo na tutulong sa atin. So ano ang gagawin natin? Through all this, lahat ito na pag-aralan natin. Ang gagawin natin ay mag-focus. Mag-focus, mag-focus, mag-focus. Anong ibig sabihin nun? Huwag ka nang padadala sa kahit anumang distraction. Sabi ko nga kanina, may crossroads. Along the way, everyday yan. Meron laging ibibigay na option sa'yo. Dito ka na lang. Hindi, mas maganda dito. Ganyan. Pero, ang pinakamaganda kung may na-set mo ng maayos yung goal mo at yun talaga yung gusto mong ma-achieve. Meron kang strategy. Kahit sino man yung gustong maglito sa'yo along the way, hindi ka malilito. Bakit? Nakafocus ka. Yun. So, yun lang po. And to God be the glory. Amen. All right. So, ayan, kung nakikinig kayo, no, sa kuan, napakaganda yung sinabi ni Ma'am Cherry, yung verse pa lang. Oh, imagine, this man began to build and was not able to finish. Bakit? Kasi nga, yun yung effect ng, sabi niya dito, intending to build, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it, or, build a foundation, diba? Kaya, yun yung isang pinaka-importante sa atin, no? Yung stable. Kaya nga, tinatanong kung nag-iisip ka na mag-relation, asawa, diba? Totoo yun eh. Why do you intend to have a relationship with other? Diba? Oo. Kasi, stable ka na eh. Diba? Bakit? Kaya mo na ba? Parang gano'n. Parang relationship kasi ang gusto ng tao eh. Diba? And then, kaya nga, maganda yung kan natin na if you're ready, that's the time. Okay? Na mag-umpisa ka na. Okay? Pero pag hindi, why bother? Diba? That's right. Kaya hindi ka na nakafocus. Okay? Nawala na yung focus mo sa pag-aaral mo, 'di ba? Kayong mga estudyante. Kasi yung focus mo nasa boyfriend mo, 'di ba? Nasa girlfriend mo na. Natatawa yung dalawang magkaribal, sir. Bakit? Na-out of focus na sila. Oh, 'di ba? Kasi ganyan yung mangyayari kung na-out of focus kayo, 'di ba? Oo. So, instead of nakafocus kayo sa preaching, nakafocus kayo sa mga intern, di ba? Oo. Ay sus. Pag ganyan, huwag ko nang papuntahin yung mga intern doon pag doon kayo nagpo-focus, ha? Okay. Alright, sige. So, maganda yan. Yan, sabi ni Sir Tom is that bakit? May elf ka na ba? Di ba? O, pay, the elf mo? Di ba? O, no,
Ano yung sabi doon sa ano, ay si elf, ay si kasal. Ay, oo, ay si Elf, ay si Kasal. Oo. Pupunta ka doon sa taga-Bugya, sa mga kwan, tapos papakilala mo yung magiging boyfriend mo, 'di ba? Tatanungin sa'yo, bakit? 'Di ba? Abay, wala elf mo? 'Di ba? Oh, ay nako. Alright, so okay. So kasama natin si Brad Aaron. Good morning, good morning. Ano, graduating na ba si Sir Aaron? Yes, sir. Sir, good morning po. Good morning. Talaga naman Oo. Okay, so kahapon narinig ka namin sa high schoolers, 'di ba? Hanggang sa Mother's Devotion daw, sabi ni Pastor. Bakit hanggang sa Mother's Devotion, hindi pa siya sa doon sa Ay, uuwi na siya ng Mother's Friday, Devotion? sir. Ay, gano'n. Yes, sir. Okay. Alright. So, siguro, unahin na natin si Brad Aaron, no? Anyway, nandyan lang naman yung dalawang magkaribal dyan. Kung maubusan man tayo ng oras, dyan naman dyan lang sila. Okay, so gusto nating hindi naman pare-parehas yung Brad Aaron, no? Kagaya ngayon, yung mga kasama natin are mga estudyante, and then the rest ng mga college. So and then ang pinag-uusapan natin is about having goals in life, having vision. Actually, it's your vision sa ating Panginoon, vision sa and then as a graduating student ng Bible College, Bible School, is that maybe you could share something also sa ating mga viewers ngayong umaga na ito. Okay, sige, Brad Aaron. Sir, at magandang umaga po sa inyo lahat. Sa bawat nakikinig po sa ating mga live viewers po. At yun nga po, yung ating pinag-uusap kay Ma'am Cherry, narinig ko pa kay Ma'am Cherry ay yung ating plano. At ganyan po kay Sir Ariet. Ayun po sa kung gaano nga Sir Ariel. Kung Sorry po. Kung gaano nga po kahalaga yung ating pagkakaroon po ng plano po sa ating buhay. Dahil niyo po bilang isang estudyante o isang anak po ng Diyos ay yung pagkakaroon po ng plano po, especially po sa bawat personal life po natin, ay napakahalaga po yan. Ayun po. Dahil kung ang isang tao po wala pong kaplano-plano po sa buhay, ay sigurado pong wala pong mararating po yan. At para sa akin po, as a Bible student, as a full-time staff, ay yan po yung isa sa pinapanalangin ko po sa Panginoon na maging stable, kung ano man po yung aking pinaplano, ay linalapit ko po yun sa Panginoon. At syempre po, ang Panginoon po ang bahalang magbe-bless po dyan. Dahil nyo po, para sa akin po, ay meron rin po mga pinaplano po sa aking buhay na maaring ang Panginoon po ay siya po ang bahalang gumabay. Ayun po. Dahil siya po ang bahalang mag-direct po ng aking plano. Dahil bilang isang Kristiyano po ay di po natin kayang i-rule po yung ating sarili. Ayun po. Pagdating po sa ating plano, minsan ay talagang ando po yung struggle po natin. As a example po, sa isang racing or racing track, ayun po, bilang isang nangangarera po, ay meron po tayong goal, meron po tayong plano. Yan. At yun po yung ating malagpasan po yung finish line. Dahil ayun po, hindi po natin kayang lagpasan po yung ating finish line kung andun nga po yung talagang andun po yung struggle po, andun po yung as a Christian po, bilang isang anak po ng Diyos, andun po yung laging pangatake po ng dyablo na ayaw niya po tayong
makatungtong sa finish line, ayaw niya po tayong magtuloy kung ano po yung magandang plano po ng Diyos po sa ating buhay. Kaya nga po bilang isang anak po ng Diyos ay talagang, sabi nga po ni Ma'am Cherry, ay more on prayers po talaga. Dahil di po natin kayang, ang jablo talagang marami pong panggugulo po yan. Marami pong, lahat po ay kaya niyang gawin. Lahat ng paraan ay kaya niyang gawin. Maaaring gamitin niya po yung ating kapwa anak. Marami po siyang kayang gamitin. Gawin po yung mga families po natin, mga problema. Minsan yung ating mga kasamahan sa loob ng simbahan, di po ba? Ay talagang pag na-out focus po talaga po tayo, ay sigurado pong hindi po magiging diretso po yung ating journey papunta po dun sa ating plano. Kaya po, bilang isang Kristiyano, ay talagang focus po talaga tayo sa ating goal, sa ating plano, dahil yun po yung isa sa magbibigay po sa atin ng isang successful po na pamumuhay. Dahil makikita po natin sa mga taong mga malalago, ayun po, ay hindi po natin masasabi na hindi po sila nagplano sa kanilang buhay. Ganyan po yung mga estudyante po na tumungtong sa higher degree. Ayun, yung mga taong yung si Sir Ariel ay isa po siyang Vice President. Ayun po, alam ko po, Sir Ariel, ay sigurado pong nagplano po yan sa kanyang buhay. Dahil sigurado kung hindi po siya nagplano, ay hindi po siya makakarating sa kanyang estado po. At gayon po si Pastor RJ, ay sabi niya nga po, gusto niya pong magsundalo, pero iba po yung plano po ng Diyos sa kanya. Pero kung hindi niya po sinunod po yung plano po ng Diyos sa kanya, sinunod niya po yung kanyang sabihin po nating kagustuhan po sa kanya sarili, sa kagustuhan po ng kanyang family na siya po ay makapagsundalo, sigurado po hindi po tayo nagkikita-kita po dito, hindi po tayo nag-uusap-usap patungkol po sa salita ng Diyos. Kaya po, napakahalaga po yun na talagang ipag-pray po talaga natin kung ano po yung plano po na pinagkaloob po sa atin ng Diyos. Ayun po, ngayong year po na ito, 2025, ay ano po yung plano po natin sa ating pamumuhay. Mas lalong-lalo po sa ating Kristiyanong pamumuhay. Yung ating, tayo ba ay nagpaplano na lumago po tayo spiritually, o tayo po ba ay nagpaplano na mapalayo po sa Panginoon? Dahil ngayon po, kung hindi po tayo nagpaplano na maglingkod pa po sa Panginoon, ay sigurado po, ang plano po ng diablo po sa atin ay siguradong tayo po ay mapalayo, tayo po ay mapalayo po sa Panginoon, at tayo po ay mapalayo yung kanyang glory po sa atin. Kaya po, para sa akin po personally, as a Bible student, ang graduating po, ay focus po ako kung ano po yung plano po ng Panginoon po sa akin. Ayun po. Kung ano po, sabi nga po ni Pastor RJ, Pastor Hill, ay sunod lang po ng sunod. Dahil ang tao pong hindi marunong sumunod, ay sigurado po ay hindi po blessing. Dahil sabi nga po ng Bible, curse if you do not obey, and blessing if you obey. Sabi nga po ng Bible. Kaya bilang isang Bible student, as a full-time staff, ay pinapanalangin po sa akin sarili na mas lalo po akong gamitin po ng Panginoon, na mas lalo pong madagdagan pa po yung aking knowledge, at yung aking hindi lang po knowledge, kundi yung aking kasigasigan po sa gawain po ng Panginoon. Dahil andito po ako, laki po akong simbahan dito po sa Baguio. At kalungkot po, marami pong mga young people na lagi kakabata ko po, mga kasabahin ko po na out of focus na po sila. Kaya ako po nagpapasalamat, di ko rin po akalain na ako po ay magtutuloy-tuloy sa kanyang gawain, dahil marami po talaga ang temptation po na ginagawa po ang diablo upang hindi po ako magtuloy. Ayun po, minsan, siyempre tao rin po tayo, nakakapag-isip po tayo na ako po
as a full-time ay nakapag-isip po ako na mag-quit. Pero hindi po yung plano po ng Panginoon sa akin. Dahil alam ko po na pag hindi po ako nagtuloy sa kanyang gawain, ay sigurado po na yung buhay ko po ay magiging pariwara po sa mundo at mas lalo po akong magkakaroon ng opportunity na gamitin po ako ng Diablo. So yun lang po at maraming salamat po. Amen. And ayan, thank you Brad Aaron, and actually palaging sinasabi ni Pastor RJ na isama ka namin sa aming mga prayers, and I know that members of PMABC ay ginagawa yon. We are praying for you, especially na graduate ka na this year, no? And advance congratulations sa inyo. Naway Thank you patuloy po, ka. maraming salamat po. Patuloy ka na gamitin ng ating Panginoon. Na-realize ko dun sa sinabi ni Brother Aaron kanina, no, na kung saan ang ating mismong mahal na pastor, no, sa kanyang plano, may plano siya sa kanyang buhay na maging isang sundalo. Kung hindi siya nagplano ng ganyan at hindi siya napunta sa kampo, no, hindi sila nagkita kay Pastor Hill. Kaya nung sa kagustuhan ng ating mahal na pastor na maging sundalo ng Pilipinas, abay inangat siya ng ating Panginoon, no? Na sabi ng ating Panginoon, hindi, magiging sundalo kita, di ba? So naging sundalo ng Panginoon ang ating mahal na pastor, no? Pero pag wala siyang plano, okay, napupunta doon maging sundalo na ganyan, hindi siya nakakapunta doon sa CSI, di ba? But because he has that plans, no, na pupunta doon, ayan, doon niya nakita yun yung leading ng Panginoon para makita niya yung church doon, and then doon siya dinala. Okay, and so ayan, again, thank you Brad Aaron sa inyong shinare, no, and tama yun, no, yung yun nga, yung wala man lang kaplano-plano sa buhay, nakakainis talagang ganun. Tapos yung kaya isang part ng ating pag-uusapan is that we have a plan, tapos yung pag-implement naman, 'di ba? Kasi pwedeng may plans but na out of focus tayo. Okay? Kaya na out of focus tayo, kaya hindi natin, sabi niya, okay, hindi natin natapos. We were not able to finish because na out of focus tayo. Okay? All right. So siguro tig 2 minutes. Yan, 2 minutes yung dalawa nating magkaribal diyan sa kuan. Oo. Okay, so unahin natin si Sheila. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is, bilang isang Kristiyano, ay isang babaeng may Kristiyanong ugali po. At tulad ng humility at humility at submission as yung may copy ako eh. Tulad ng humility and submissive is ang pagmamahal po natin ng Diyos ay makikita po sa atin. At yung pagpakumbaba po at submission is ang kailangan lang natin is maging obedient and obedient heart. Kaya sabi nga sa John 14:15, then sa Ephesians 6:6, then sa Philippians 2:12 is dapat kung may goal po tayo is
marireach po natin yung mga goal natin kapag magpasako po tayo sa Panginoon at sumunod tayo sa salita po ng Diyos. Yun lang po. Amen, amen. Oo. So, obedience. Okay? And submission to the Word of God. Okay. Sister Rhea. Wala ko, hindi na po. We are the palamuti. Ano po, yung parang tumatak lang po sa akin na tunan ko po is yung strategy po na gagawin natin, yung sabi po ni Ma'am Cherry, parang naano ko po yun sa aking sarili na kung di mo man naano yung last year, kunwari hindi ka naging successful nga po, then pwede mong then marirealize mo talaga sa buhay mo kung bakit hindi mo nagawa yun. Bakit hindi mo nagampanan yung bagay na ginol mo sa sarili mo, yung vision mo sa sarili mo. Dahil nga po, yun, na out of focus, then, unti-unti mong makikita or mapapagtanto, ay, naganto pala yung dapat kong gawin, ganun. Kaya, para sa akin, based on my experience din po na nangyari din po sa akin na na-realize ko bakit pa kailangan na magpa-influensya sa mundo kung ang Diyos naman pala dapat sa Diyos dapat ako mag-focus, di ba po? So, yun po yung isang tumatak sa akin na sa pag-aaral ko ay sa pag-take ko po ng exam sa PMA yon yung sabi ko nga sa visions ko, pinaka-last vision ko na sinulat ko doon is hindi na ako magre-retake sa PMA. Ayan. Ay. At pinag-pray ko muna po yun syempre sa Panginoon kasi ayoko na maging second option ang Panginoon para sa akin. At gusto ko maging priority, yun sabi ni Sir Ariel, yung priority. Ayan. Yun po. At sobrang nagpapasalamat po ako dahil masaya ako sa ginagawa ko ngayon. At yun lang po. To God be the glory. Wow. Wow. Amen. Amen. At least, maganda, no? Na may pina-prioritize ba? Oo. Maganda. Alright. So, pag-greetin nyo si Juan. Nakalimutan natin. Nag-greet si Brad GR. Diba? Diyan ba siya? Greet ka, Brad. Oo. Diyan ka din lang eh. Sayang naman. Good morning po sa ating lahat. So, yun po ay magpapasalamat po ako sa narinig ko po ngayon sa abot po sa mga goal po ay yun po yung mga nakinig ko po sa inyong mga salita ay napakaganda po at yun po, yun sa akin lang po yung goal ko po ay yung ayusin ko po yung relasyon ko po sa Panginoon at yun din po na nawa na maayos ko po yung mga alam mo po kailangan ko pong ayusin. So yun lang po at salamat. Amen, amen. Oo. Hindi, yun yung maganda dyan, no, na ayusin ang relasyon sa Panginoon. Pag naayos natin ang relasyon natin sa Panginoon, ay nako, sasabihin ko sa atin, no, susunod ang mga relasyon natin sa mga tao, 'di ba? And then yung pamumuhay natin sa trabaho natin, whatever. Okay? Susunod 'yan. Yan i-discuss natin 'yan. Magandang magandang i-topic natin 'yon. Oo. Goal natin is i-set natin ang ating relationship, maayos na relationship sa Panginoon, paano susunod sa ating buhay yan. Okay? Alright, so nag-overtime man tayo ng konting-konti lang naman. Oo. So, Punta ka daw dito, sir. Magkape-kape daw. Oo nga. Alright, so I hope that we're blessed again this morning and thank you sa ating mga speakers, no? See you mamaya. Okay, so kita-kita tayo mamaya sa ating midweek service. Alright, so kung wala na dyan, ay tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa inyong pinagkaloob po na oras para kami po ay
makapakinig, makapag-share po ng inyong salita. We thank you so much, O Lord, that we have this opportunity again, O Lord, na mag-aral ng inyong salita. At naway, ito'y maging ma-implement namin, ma-enforce namin, at magamit namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Alam po namin, O Lord, that your words are our ilaw, ilang Diyos sa aming araw-araw na pamumuhay. And we thank you for this opportunity. And we pray for safety for the whole day. Mga magtatrabaho, mga mag-aaral, dakilang Diyos, keep them safe. And we even pray, O Lord, kay Brad Aaron, continue to use him, Almighty Father. And we pray, O Lord, sa kanyang pag-aaral, naway continue, O Lord, na give him the desire to be used by you, O Lord, sa inyong dakilang gawain. And we pray, O Lord, sa kanyang safety also every day. And we pray, O Lord, that sa kanyang pag-aaral sa Bible School, Lord, is ito'y magamit din niya pagkatapos niya, Lord, as bilang inyong lingkod. We thank you so much again, O Lord, sa kahit na magkakalayo po kami, is you provided us with this platform para kami ay kami pa rin ay makapag-share, makapakinig ng inyong salita. To you, O Lord, all be the glory and praise. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, magandang umaga sa inyong lahat dyan. And kay Brad Mark also. Good morning dyan, Brother Mark. Okay, so kita-kita tayo mamaya. Thank you po. Bye-bye. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus.